Pinagpalang gabi po mga kapatid, ang atin pong ipinaparating sa lahat ng ating mga tagapakinig, mga sumusubaybay po sa ating OPM. Praise the Lord po kasi naka-isang linggo po tayo ng ating Bible preaching at talagang sinadya po natin na makapag-preach tayo sa linggo na ito mula Lunes hanggang Biyernes kasi nga po Holy Week. Besides, medyo bumabawi ho ang Pastor Jim kasi matagal-tagal po tayong hindi nakapag-preach dahil nga sa pagpapagawa natin ng ating OPM studio. And since na natapos na ho ito, ay babawi ho tayo dahil marami po nagpaparating sa atin na namimiss po nila ang OPM at nagpapasalamat naman tayo sa Panginoon kasi may mga tao talaga na nasanay na po sa ating OPM na parang naging telenovela na ho na ng iba itong ating pag-aaral bawat gabi. At minabuti natin na makapag-preach ngayon although may mga temptation na wag na lang muna, kaya lang naiisip po ng Pastor Jim na dapat talaga sa loob ng isang linggo, ngayon hindi mawawala kasi nga ito yung kumbaga ito yung ultimate ng Holy Week, yung kamatayan po ng ating Panginoon. Kaya praise God, ito po tayo at nandyan pa rin kayo para makapakinig po. By the way, wala po tayong YouTube tonight. Pakisabihan po ang mga kapatid, hindi ho available ang YouTube channel ni Pastor Jim tonight kasi may issue ho at hindi po namin makita ni Mia bakit hindi kami makapag-edit. Ngayon lang po namin nalaman. Kaya purely Facebook muna tayo ngayon. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy po ang gawain ng ating Panginoon.
Manalangin muna tayo at lumapit sa Diyos, dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat ho sa gabing ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na makapagtipon-tipon kahit man lang sa internet, ay magkaroon kami ng spiritual fellowship. Alam naming ito ay mahalaga, ito ay kalugod-lugod, at ito ay pagpapala sa amin. Dito rin namin nakikita ang mga taong may pananampalataya sa iyo na kahit hindi kami magkakaharap face to face or physically, ay nakikinig pa rin sila ng inyong mga salita as long na ang salita po ay in-expound at binibigyan po ng sense. Ito po ay bibigyan namin ng chance o pagkakataon o oras dahil ito po ay kalooban mo. So salamat Panginoon sa gabing ito. Patawarin mo kami sa mga kasalanan namin. Hugasan mo kami sa lahat ng aming kalikuan. At ang salita mo o Diyos ang magmistulang tubig para maglinis sa aming mga karumihan. Panginoon, pagalingin niyo po ang mga may sakit naming kapatiran, ang mga araw at gabi naming idinadaing na sana'y mapagaling mo sila physically at spiritually. Sana nga po ngayong gabi ay bigyan mo sila ng comfort at gumawa kayo ng himala. Salamat po, alam namin may ginagawa kayo nationwide, may ginagawa kayo sa aming kaluluwa, at inilalapit nyo ang aking mga kapatiran sa pagkahinog sa pananampalataya through the preaching of the word. Father, I commit to you everything, every single moment of the night. Use me na parang mouthpiece mo ngayong gabi. Tagapagsalita mo lang ako. Nawa ay makapagsalita po ako ng eksakto sa God's will at anointed, appointed by God. Walang pagkukunwari kundi salita mo. Salamat po. I commit to you everything in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, ngayong gabi po ay Good Friday. At kagabi po ay nakapagturo po tayo ng isang napakagandang topic na may kinalaman po sa Mandatum Thursday. At this morning po, meron po tayong tinatawag na snippet. Sana nga po ay napakinggan yung muli at nang lalong maging buhay na buhay sa atin ang salita po ng Diyos. Alam niyo po, ang Word of God, parang chismis po yan. Kapag ang chismis laging pinag-uusapan, hindi yan mamamatay-matay. Kapag may isang issue, pag-usapan ng pag-usapan, hindi yan mamamatay. In fact, madadagdagan pa yan. Sana ganun din ang salita ng Diyos. Nakinig sa gabi, tapos may snippet sa umaga, ay talagang magiging buhay na buhay sa atin ang salita po ng Panginoon. So, kung papaanong ang Pastor Jim ay nagsisikap na kayo ay mapakain sa gabi at umaga, sana naman ay kayo din ay merong wisdom na makikipagkaisa kayo sa layunin ng Espiritu. Malapit na hong dumating ang Panginoon, hindi ho tayo dapat magpatumpik-tumpik. At nandyan na ho ang mga sinyales, palatandaan. Huwag po tayong maging bulag, huwag po tayong manghihina, huwag tayong padadala sa mga agos ng sanglibutan, mga tukso, mga pakana ng dyablo. Huwag na huwag po kayong susunod diyan. Kailangan maging matatag po tayo, mga kapatid sa Panginoon. So, bago po ako mag-preach ay gusto ko lamang i-announce na meron po tayong new project. Natapos na po tayo sa OPM project natin. Ngayon naman ay itong church service vehicle na gagamitin po natin to advance the gospel. Lumalaki po ang gawain ng CBC. Marami po tayong mga anniversaries na pinupuntahan. May mga joint fellowship tayo, may mga meetings na ginagawa sa Tagaytay, sa iba't ibang lugar. Naghahakot po tayo ng kaluluwa every Sunday. Kaya naniniwala po ako na napaka-noble ng layunin po ng OPM na tayo po ay magkaroon ng panibagong project. Salamat po talaga sa mga ginamit ng Diyos para ang project ng OPM Studio ay matupad. Kanina po ay
gumawa po ako ng video, I recorded a video at ipinadala ko ito sa isang tao na napakalaki talaga, sobrang laki ng kanyang financially speaking ay nakatulong talaga siya. Itong meron tayong mga dalawang kapatiran na sobra talaga ang laki ng naibigay po nila sa OPM. At sabi niya kanina sa akin, Pastor Jim, habang pinapakinggan ko itong video recorded mo nito, naiiyak po ako. At hindi ko alam na ganun pala kalaki ang impact ng mga naitulong namin sa inyo, sa ating ministry. Kaya salamat sa Panginoon. At ngayong gabi, kumakatok ako sa inyong muli. Tulungan niyo po ang ating church na makaproduce po ng isang sasakyan. Ako po naniniwala na kung ang mga komunista nga may mga sasakyan, tayo pa ba? Ang mga ospital may mga ambulansya, tayo pa ba? Ang ating trabaho at ministry hindi naman pang tao. Ang mga hospital, ambulansya na para magbigay ng physical o mag-extend ng physical na buhay. Dito ang usapin ay spiritual na buhay. Dahil kapag ang tao ay namatay, alam naman natin, dalawa lang ang pwedeng patunguhan. Kaya habang tayo ay may panahon, kaya huwag niyong iisipin mga kapatid na ito po ay luho. Maling kaisipan yan. Baguhin mo yan kapatid. Hindi yan luho. Ito ay necessity sa ministry. So salamat sa Panginoon at natutuwa po ako kasi kagabi ay sa dalawang gabi na pag-a-announce ko nito, may tumulong na agad kagabi mga kapatid. May tumulong na agad kagabi. Nagpadala na agad siya ng pera para dito sa ating dito sa ating project. The other night meron na din, so nakakadalawang gabi na po tayo. So hindi po tayo nagmamadali, pero gusto ko maging consistent sa project na to. Sana po ipag-pray nyo kung wala kayong pera, panalangin. Okay. Mahalaga po yan. So tonight mga kapatid, bago po tayo mag-aral ng Word of God, basahin ko lang yung ilang mga kapatid na bumabati sa atin. Medyo marami na po. Okay, unahin po natin si Pine Abad ay bumabati. Sa ating lahat, si Bong Biharin, si Eddie L. Chibulambaw, magandang gabi sa iyo anak. Venus Ornales, taga Batangas. Si Lisel Campo, taga Binyang, magandang gabi. Adora Agustin, kapatid natin sa Alabang area. George Malate, ang ating elder. OIC, si Jack, nakikinig na rin. At maging si Sal Avila Sagaral. Asawa po ng Elder Jim ito. At si Ian Hezuler. Si Ian, medyo matagal-tagal tong hindi nakapakinig sa atin. Or kung nakakapakinig siya, hindi siya nakakabate. Kamusta ka na, Ian? Si LV Joy Salazar, magandang gabi ho sa inyo. Ang dami-dami yung invited tonight. JR Cardines, magandang gabi. Maria Ann Roelo, mga taga Bulinaw, Pangasinan. Si Mami Jocelyn Oblete Aquino, kasama natin tonight. Ang mapalad na nanay ng kapapasalang na si Dane. Si Delia Lupena, kasama natin. Si Pastor Steve Vergara, nakikinig. San Juan Linda, magandang gabi ho. Melinda Burines, ang ating OIC ng CBC Bulinaw, magandang gabi ho. Si kapatid na Rosalie Mercado Perez, nakikinig. Si Lance Valdez, ay kasama natin. Adora Agustin, si Joy Larupay, si Tatay Romeo Dumlao. Kapatid nating Sister Luming Constantino, si Gloria Benluan, at si Kristen Joy Agiren ng Lemery, Batangas. Pakisabihan po ang mga kapatiran, unavailable po ang YouTube channel ni Pastor Jim tonight. Salamat dahil meron tayong dalawang platform na kung hindi available ang isa, meron pa ho tayong isang magagamit. Basta kung ano ang buksan ng Panginoon, papasok tayo. Kung si Lord ay may isinara sa isang bahagi, hindi tayo papasok. Kung ano lang ang buksan ng Panginoon, ay nandun ang ating pagpasok at gagawin natin ng buong husay ang mga ministeryo na binubuksan ng ating Panginoon. So ngayong gabi mga kapatid, tayo po ay mag-aral ng salita po ng Diyos. At ang atin pong tatalakayin mga kapatiran ay nasa Matthew chapter 27 verses 45 to 56.
Okay po, at ang title po ng segment na to, kung titingnan po natin sa ating NIV, ay The Death of Jesus Christ. Kamatayan na po ng ating Panginoon. Okay po, bago ko talakayin ito, gusto ko lamang ipakita sa inyo mga kapatid na sobrang hectic, kumbaga sa schedule, appointment, sobrang daming naging appointment ng ating Panginoon nung araw na yon ng Friday. At ang context po ay merong fiesta ng Passover. Maraming, ibig sabihin, maraming tao during that time. At alam nyo po mga kapatid, ang hindi alam ng maraming tao nung araw na yon ay ganito. Maraming tao nagse-celebrate ng Passover during that time. Ang hindi nila alam, si Jesus Christ ang tunay na Passover. Kaya po mga kapatid, maraming tao ang lumalakad sa dilim even until now. Maraming nasa kadiliman. Kanina nakita ko yung mga ipinapakita sa Facebook, nasa live, may mga prosesyon, may mga tao na nagpapalo ng katawan at pinapalo nila yung sarili nila. Sila ay nagkakaroon ng penitensya, di ba? Sila pumapalo ng sarili nilang katawan. Sila ay nagpapakahirap dahil sa kanilang mga kasalanan. Samantalang si Jesus Christ ay nagpakahirap hindi dahil sa kasalanan niya, kundi dahil sa kasalanan natin. Yun po yung complete opposite. Kaya po walang saysay ang mga pagpapakahirap ng tao. Sa totoo lang, kung alam nila ang salita ng Diyos, malalaman nila na hindi yun ang hinihingi ng ating Panginoon. Ang gusto ng ating Panginoon ay magsisi tayo sa ating mga kasalanan, tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo dahil ginawa na niya ang karapat-dapat na penitensya o sakripisyo na kalugod-lugod mismo sa ating Diyos na banal. Dahil ang Diyos po naman ang, 'di ba, ang Diyos po ang siya yung tumatasa, siya yung nagme-measure o siya yung tumitingin o doon sa mga requirement. Alam natin na anuman ang gawin ng tao, walang kabuluhan. Dahil ang tao ay makasalanan, marumi, kumbaga ang tao po ay maputik. Kapag ang tao ay madumi, maputik, mabaho, kahit anong hawakan niyang mabuti, malinis, banal, magiging madumi din yun. Kaya ang Diyos, paano niyan tatanggapin ang sakripisyo ng tao na siya'y madumi, mabaho, makasalanan, hiwalay sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinadala niya ang kanyang banal at bugtong at Diyos na nagkatawang tao para maging karapat-dapat na sakripisyong tatanggapin ng hustisya ng ating Panginoon. Kaya nga, Jesus is the only one way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. So mga kapatid, balikan ko lang sandali yung akin pong sinasabi sa inyo kanina na kumbaga sa appointment, sobrang daming appointment ang nangyari sa ating Panginoon. Una, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, siya po ay nagkaroon ng trial before Annas and Caiaphas. Matthew chapter 26 verse 57 to 68. Mga kapatid, katitilaok lang ng manok. Sobrang stress na ang inabot ng Panginoon. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Alas 6 hanggang alas 8 ng Biyernes, Matthew chapter 27 verses 1 to 26, Jesus trial before Pontius Pilate and Herod. So hinatulan na po siya dito mga kapatid, alas 8 ng umaga. Alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga, mga ano lang ito mga hindi po eksakto to mga oras na to. More or less, yan po ang mga nangyari. 8 to 8:30, bit-bit na ng ating Panginoon, pasan-pasan na ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang krus. Ang mabigat na krus na hindi niya dapat dalhin pero dinala niya dahil sa atin. Alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga, ang mga sundalo ay dinivide ang kanyang mga kasuotan. Ang sabi dito ng Bible sa Matthew chapter 27 verse 35, sa kabila ng lahat ng ito, Jesus prayed for them.
9:30 to 11 a.m. Matthew chapter 27 verses 36 to 43. The soldiers watched over the crucifixion and mocked Jesus. Alas 11 ho ito ng tanghali. Ang mga sundalo ay nakatingin sa kanya habang siya ay pinapako doon at siya ay minamak, dinudusta, pinagsasalita ng masasakit na salita, pinagbibintangan, minumura, tinatadyakan, minamak siya, dinudusta siya. Alas 11 hanggang tanghali, mga kapatid, si Jesus po ay nagsalita po siya doon sa krus, doon sa mga magnanakaw na kanyang katabi, doon sa nasa kabila at nasa kabila niyang dalawang magnanakaw. Yung isa ay dumudusta din sa kanya at ang isa naman ay nananampalataya. At ang isa na ito na sumampalataya sa ating Panginoon ay binigyan ng ating Panginoon ng affirmative na kasagutan. Ngayon din ay sasama kita sa aking kaharian. Alas 12, mga kapatid, hanggang alas 3 ng hapon, mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Pakinggan niyo po ito. Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon ay nagkaroon po ng kadiliman. Ito ba ay narinig niyo na? Ito ba ay na-imagine na natin? Alas 3 oras na nagkaroon ng kadiliman. Mga kapatiran. Nagkaroon ng pakikisama ang heavenly body. Nagkaroon ng kadiliman, 3 oras. Nabigyan na ba ito ng emphasis sa inyong mga churches? Na-internalize nyo na ho ba ito? Na nagkaroon ng 3 oras hindi 1 minuto. Hindi 10 minuto, hindi kalahating oras. Hindi 1 oras, 3 oras. There was a complete darkness. Hindi nagbigay ng liwanag ang langit. At ito yung sinasabi ng ating Panginoon na Lord, God, sabi niya mga kapatid, Father, bakit mo ako iniwan? Hindi nyo ba mafe-feel yung damdamin na yon? Wala ba tayong pakiramdam na ang ama at ang anak ay naghiwalay for the first time? Nang dahil binata niya, kinuha niya ang kasalanan natin. Alam naman natin ang amay napakabanal at hindi niya kayang makipag-entertain, hindi niya kayang mag-compromise, hindi niya kayang tignan ang kasalanan. Problema kasi, inako ng ating Panginoon ang kasalanan. Mga kapatid, at alas 3 ng hapon, Jesus died. So mga kapatid, pagkatapos nun ay, ayun na po, bandang alas 6 ay kinuha na po ang kanyang katawan. Hindi ho kasi dapat maiwan ang patay dun sa krus dahil yan pong Biyernes na yan ay pagdating ng alas 6 ay tinatawag na Sabbath at wala nang pwedeng gumawa, hindi na pwedeng ibaba, wala nang pwedeng maglibing. Hindi pwede po yon. Kaya kailangan maibaba na agad at maitago na ang kanyang laman na pisikal. So mga kapatid, kumbaga sa appointment, sobrang daming appointment ni Lord. Ngayong gabi mga kapatid, ay matapos kong maipakita sa inyo ang bagay na ito, mga kapatid, ay gusto ko namang talakayin yung impact, yung power ng kamatayan ng ating Panginoon. Ngayong gabi mga kapatid, meron po akong mga talata na ipapakita sa inyo na talagang kayo po ay mamamangha kung kayo po ay mga mananampalataya ng mga salita ng Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid, baka lang I suspect hindi pa natin ito alam lahat o kaya nabasa pero hindi natin na-emphasize. Baka ngayong gabi, baka dito lang magliwanag ang mga isip natin. Tonight, ang ipapakita ko ho sa inyo, yung mga matitinding resulta or impact o mga extraordinary na pangyayari nung ang ating Panginoon ay mamatay. Tayo po ay nasa Matthew chapter 27 verses 45 to 56. Ngayong gabi ang title ko po, pinamagatan ko po, The Power of Jesus' Death, Feel the Impact. Number 1, the 3-hour darkness in verse 45. Yan ang unang-una kong gustong bibigyan ng pansin. Mga kapatid, kanina pinakita ko na rin yan sa inyo, pero gusto kong balikan. Ito ang isa sa mga extraordinary na nakita ko nang mamatay ang ating Panginoon. 3 oras. Ilagay niyo sa puso niyo. 3 oras na punong-puno ng kadiliman. Punong-puno ng kadiliman.
Siguro tayo mga kapatid, ewan ko lang kung kayo ay nakaranas na ng 3 oras ng punong-puno ng kadiliman. Alam natin, pag dumilim ng todo, uulan. Uulan na talaga. Kasi sobrang dilim. Pero hindi umaabot ng 3 oras. At hindi naman umulan during that time. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon, Father, bakit mo ako pinabayaan? Walang choice ang ama, kundi iwan ang anak. Dahil naging makasalanan ang ating Panginoon nang dahil sa atin. Please imagine that. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, meron kang espiritualidad, ikaw ay anak ng Diyos, mararamdaman mo itong sinasabi ko. Ako parang sobrang natatouch ako. Sobra akong nanliliit ako. Sobrang ako ang naging dahilan. Ikaw, tayong lahat. Ito ang first time na ang triune God ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Kaya nga alam nyo mga kapatid, walang choice ang ama kundi mamatay ang anak. Kasi inassume niya ang kasalanan natin. At ano ba ang kabayaran ng kasalanan? Di ba kamatayan? Kaya si Jesus na napakabanal, na walang kasalanan ay nagkaroon ng kasalanan ng dahil sa bawat isa sa atin. Pangalawa, na para sa akin ay very extraordinary na nangyari on that particular day. The curtain of the temple was torn, nahapak, napunit, mga kapatiran ang kortina doon sa templo. Alam nyo, nakasulat from top to bottom. Tiningnan ko mga kapatid kung gaano kataas to. 75 feet. Hindi basta-basta. Mula sa itaas, madaling punitin ang kortina mula sa ibaba pa itaas. Pero yung mula sa itaas pababa, sa akin, extraordinary yan. At ang sabi ng mga nag-aral, mga kapatid, pinawalang bisa na po, pwede na tayong makapasok. Alam niyo naman mga kapatid, ang templo, hindi ba, ang tabernacle, yan po ay may tatlong may tatlo pong jurisdiction, no? May tatlong arena o may tatlong division. Yung pinakadulo ho nun, yung tinatawag na Holy of Holies, ang nakakapasok lang ho doon ay mga high priest. Walang makakapasok doon. Katunayan sa Old Testament, kahit yung high priest, kapag pumasok doon, may kalembang sa paa. Yung paa niya ay may tali. In case na siya'y pumasok doon na hindi siya karapat-dapat, tigok siya. At yung high priest na yun na patay, pag yun ay tumimbuwang sa loob ng holy place, mga kapatiran, hinihila na lang po yun. Hindi siya pwedeng basta pasukin ng kahit na sino. Because that place, they call it holy place. Holy of Holies. Mga kapatid, nang mamatay ang ating Panginoong Hesukristo, nahapak, napunit. Alam nyo mga kapatid, yung kortina na yon, hindi naman yung isang kortina. If my memory is right, 7 patong ho yun. Guys, extraordinary ito para sa akin. Yan ay makikita sa verse 51. Pangatlo, the earth shook. Ang mundo ay yumanig. Ang mundo ay yumanig. Ang mundo, mga kapatid, ay naggalawan. Verse 51, number 4, Roman numeral 4, the rocks split. Hindi stone ha, mga bato na malalaki ay nag-split, nahapak, nahati. Mga kapatid, kung kayo po ay nararamdaman nyo itong sinasabi ko and ilalagay mo yung sarili mo doon sa lugar ng Golgotha, na nandudun ka sa tinatawag na bundok ng bungo, nandudun ka at makita mo ang lahat ng ito, ano ang mararamdaman mo? Siguro kahit unbeliever ka, mananampalataya ka. Ang centurion dito, gulat na gulat. Ibang klaseng kamatayan ito. And later I will tell you, ano ang kanyang naging exclamation nang makita niya ang lahat ng ito. The last but not the least, the tombs broke open. Ang mga libingan, hindi lamang yung earth ang nashook, hindi lamang yung rocks ang nag-split, pati mga tombs ay nag-split. Hindi lang yun mga kapatid, madali mag-split ang mga libingan dahil nga matindi ang lindol.
Mabigat nito at ang talagang sobrang hindi, sobrang lalim. Nabuhay ang mga patay. At naglabasan sila sa mga libingan. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Guys, tatandaan nyo ha, mga kapatid. Every word is flawless. Lahat ng nakasulat sa banal na kasulatan ay flawless. Lahat ng nakasulat ay salita ng Diyos. Kaya dapat verbatim tinatanggap natin. I mean, word for word tinatanggap natin. Iba kasi naniniwala sa ibang verse. Kaya usok-uso yung mga favorite verse eh. Anong ibig mong sabihin? May mga talata na hindi mo favorite? Anong ibig mong sabihin? Mas maganda yung Matthew 4:4 kaysa Matthew 4:5? Mukhang mali na ang iyong theology. Naniniwala tayo sa plenary inspiration. Lahat ng nakasulat sa banal na kasulatan ay salita ng Diyos. Okay, kung naniniwala tayo ng lahat ng nakasulat ay salita ng Diyos, eh di totoo ito. Basahin ko ha. Ang sabi ng 52, and the tombs broke open. Mga kapatid, grabe po ito. Grabe po ito. Grabe po ito, mga kapatid. Itong kamatayang ito ng ating Panginoon. The tombs broke open. Tuloy natin, the bodies of many. Marami. Sino? Holy people. Ito yung mga banal, hindi yung mga makasalanan. Yung mga followers ni Lord who had died. Na namatay na ha. Clinically, namatay na to. Nagkahiwa-hiwalay na ang mga laman nito. Pero nabuhay and were raised to life. Nabuhay. Ano pa? They came out. Naku, nakakatakot, of the tombs after Jesus' resurrection. Sabi nito, and they came out of the tombs after Jesus' resurrection. And look at it, and went into the city and appeared to many people. So guys, mga kapatid, napakatindi po nito. Paano kaya? Ano kaya ang damdamin nila nang makita nila, patay na to ha, bakit ito na rin nabubuhay? Saan nila i-relate yan? I-relate nila yan sa kamatayan ng ating Panginoon. Mga kapatid. So, natapos po yung aking exposition. Ang theme ko is the power of Jesus' death. Feel the impact. Alam niyo mga kapatid, kapag nakikinig po tayo ng Word of God, magandang ilagay natin yung sarili natin doon sa context. Talagang ini-internalize mo siya. Ganun ang pagkain. Para mabusog ka, i-feel mo, i-chew mo, ng malalim, internalize mo ang Word of God. At doon ka magkakaroon ng malalim na encounter sa Panginoon. Mga kapatid, paano tayo maglilingkod sa Panginoon ng mababaw kung alam natin itong mga nakasulat na ito? Yun po. Kaya lang naman tayo mababaw sa Panginoon kasi mababaw din yung ating aral. Kaya maraming Kristiyano ngayon, konting problema nawawala. Konting mga politika sa loob nawawala. Konting problema, lipat ng simbahan. Konting problema, ayaw na magsimba. Konting gulo lang, ayaw na mag-pray. Eh hindi ba, alam niyo ba para sa akin, pinakamasarap mag-pray pag may problema ka. Pinakamasarap magsimba pag may problema ka. Pinakamasarap magpatuloy kapag marami ka mga obstacles. Alam niyo ba yung mga surfers? Sila, kailan nila ini-enjoy ang surfing? Kapag malalaki ang alon. Makakapag-surf ka ba kung walang alon? Guys, be reasonable. Kaya kayo po na nakikinig sa gawain na to, sa preaching na to, sa ating OPM na to, pangatawanan na po natin. Bakit kaya marami sa atin ang mababaw sa paglilingkod? Bakit? Mababaw yung aral natin. Hindi natin talaga naunawaan ang mga salita ng ating Panginoon. Ngayong gabi mga kapatid, in my summary, sabi ko, this passage shows us the extraordinary impact and power of Jesus' death. Just like the centurion and others who watched everything happen that day, even now we can feel the impact of that He is truly the Son of God. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng Bible sa verse 54,
Centurion ha. Ito pong centurion ay leader ng mga Roman soldiers. Kapag centurion ka, leader ka ng Roman soldiers. Maraming brigada siyang hawak. Ibig sabihin, marami na siyang nakitang pinatay doon sa Golgotha. Pero iba ang kamatayan ni Jesus Christ. Itong centurion na to ito ay Romano na unbeliever. At ang sabi niya dito, when the centurion and those with him, including the women who were guarding Jesus, saw the earthquake and all that had happened, they were terrified and exclaimed, surely he was the Son of God. Sabi niya, mga kapatid, yung nakasaksi, iba to. Ibang klase to. 3 oras ng kadiliman, ang kortina ay nahapak, ang daigdig ay tumunog, nag-shook, nag-earthquake, ang mga batong malalaki ay nahati sa dalawa, ang mga libingan ay nabuksan. This is extraordinary. At nirelate niya ang mga pangyayaring ito sa kamatayan ni Jesus Christ na nababalitaan niya na. Dahil alam niyo naman si Jesus Christ, meron tinatawag na year of popularity. Yung popularity ni Jesus Christ reached his ears and he saw it by himself. Mga kapatid, hindi tayo centurion. Wala tayo sa oras na yon. Pero ang sabi ng John 20:29, mapalad ang mga sumampalataya kahit hindi nila nakita. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Gusto mo ba na maging mapalad? Mas mapalad pa sa centurion. Hindi ko alam kung siya ay totoong nanampalataya. I just hope na yung kanyang mga exclamation ay talagang galing sa puso at siya naging matibay at naging matatag at ipinaglaban niya ang kanyang faith. Dahil alam niyo naman, isang centurion, may political aspect yan. Sana kinaya niya ang stress and pressure. Oy, wag kang maniniwala dyan. Pero sabi niya, nakita ko eh. Sana nakita niya o nakaya niya ang pressure sa kanyang rank na kinalalagyan. Mga kapatid, sana ngayong gabi na feel nyo yung impact. Sana nakinig tayo na hinaaluan natin ang ating pakikinig ng pananampalataya para hindi po walang silbi ang ating pakikinig. Maraming nakikinig pero hindi lahat may pananampalataya. Kaya dapat iba po tayo. I have 3 propositions. Number 1, it's time to identify yourself to Jesus. Have you truly received Him? Kapag sinabing identify, di ba parang ano yan eh, ID, identification card. Kapag may ID ka, nakalagay doon kung ano pangalan mo, ilang edad mo, saan ka nakatira. It's all about yourself, mga kapatid. Kilala ka na ba ni Lord na talagang ikaw ay follower ni Jesus Christ? Tinanggap mo na ba talaga siya sa iyong puso? Yung Jesus na namatay ha, yung Jesus na namatay in a very extraordinary way. Hindi po yung Kristo sa sabungan ha, hindi po yung Kristo sa sabungan. Hindi yung mga Jesus kung sino-sino lang dyan. Alam niyo yung tatay ko, ang pangalan Jesus din. Pero po, sobrang pasaway. Ang pinag-uusapan nating Jesus ay itong namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinagdidikdikan ko tonight, ang kanyang kamatayan, hanggang sa kanyang kamatayan, punong-puno ng hiwaga. I adore you, Lord Jesus Christ. Kayo, Lord, ay napaka-adorable talaga. Sarap niyong paglingkuran. Dahil hindi kami magkakamali sa iyo. Number 2, believe in the testimony of the centurion, even though you did not witness what they saw. Mga kapatid, mapalad ang nanampalataya kahit hindi niya nakita. The last but not the least, it's time to acknowledge and internalize the impact of Jesus' death. Sana ilagay po natin yung sarili natin doon sa pangyayaring ito. Dito sa Matthew 27 verses 45 to 56. At ma-internalize natin yung impact na yon. Sana mag-reverberate hanggang sa puso natin yung impact, mga kapatid, ng balitang ito. Ito ay good news. Ito ay powerful na gospel na kapag sinampalatayanan natin,
may mga mangyayari sa ating kaloob-looban. Ngayong gabi, kung nalalaman mo na nararamdaman mo na lumalayo ka na sa kalooban ng Panginoon sa katotohanan ito, baka ito'y kwento mo na lang o kwento na lang para sa'yo, pero hindi mo na ito na-internalize at hindi mo na ito na ipapamuhay. Ang iyong Jesus ay symbol na lang, ang iyong Jesus ay parang pangalan na lang, pero wala nang relasyon. Para mag-asawa ba? Naglalakad hiwalay na, mag-asawa pa rin, pero wala na. Hindi na nararamdaman yung love, wala nang intimacy. Nag-iiwasan na, pero mag-asawa. Ganyan ba tayo kay Lord? Dapat si Lord, lagi nating pinifeel. Kasi lagi kanyang pinifeel. Dapat lagi mo siya pinu-worship dahil lagi kanyang binibless. Lumapit ka. Ikaw ang may kailangan. Ikaw ay magsisi para magawa mo yung kanyang terms. Yun ang gusto niya eh. Wala kang magagawa. Yun ang kanyang policy. Mga kapatid, napakahalaga po na ito'y mapapunta sa atin. Kung ngayong gabi, malayo ka na kay Lord, nagbabackslide ka na, balik ka kay Lord. Gawin mong importante ang araw na ito, Biyernes Santo. Sana talagang balikan mo ang kamatayan ng ating Panginoon. Yung mga kapatid, dapat talagang parang nagbubulay-bulay tayo. Isang araw nakita ko sa Facebook, natuwa ako. Sabi doon paano ka niligtas ni Jesus? Siya namatay, ikaw naman nag-outing. Hindi naman natuwa talaga ako doon. Paano kanya ililigtas? Si Jesus namatay, ikaw naman nag-outing. Oo nga naman, bakit kaya ganyan ang mga tao? Walang pakundangan. Di ba, tayo nagbubulay-bulay tayo. Wala, yung iba naglamyerda. Kung saan-saan. Minsan, daig pa tayo ng Katoliko. Alam nyo, may kaibigan ako, nagpo-post sa Facebook. Kaya na umaga, First Church. Tapos may second church, nagbibisita iglesia sila, parang masyado silang talagang inaalaala nila yung kamatayan ng Panginoon. Let's come to God in prayer. Salamat Ama sa gabing ito, sa pagkakataon na narinig ka namin. Salamat sa pagbibigay mo ng buhay sa aming kalagitnaan, ng tunay na kamatayan, at tunay na espiritu at impact ng kamatayan ng aming Panginoon. Allow us tonight to feel the impact. Huwag lang namin marinig sa bibig, sa tenga, kundi ma-internalize namin. Because this is extremely important to us. In fact, yung kamatayan ng inyong anak, very much related to me and to us. Because He died for us. Salamat po. Patawad po sa mga pagkukulang namin. Kung kami po ay hindi nakapagbigay ng quality time to think about your death today. Nasamantalang dapat kami pagbulay-bula ng inyong kamatayan. Yun ang aming legal basis na kami pupunta na sa langit. Yun ang aming passes. Patawad po. Panginoon, balik kami sa inyong kalooban tonight. Salamat po sa inyong habag at biyaya. Pagpalaan niyo kami, Panginoon. Salamat po ng maraming. Hila ka, Panginoon. At sana po, kami po'y matutulog ng masaya, maligaya, puno ng confidence. Kung puno kami ng kasiglahan o pag-asa o revival, Panginoon. Salamat po. Ngayong gabi, Lord God, bahal na po kayo sa aming lahat. Salamat po sa inyo pong kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, bago po tayo maghiwa-hiwalay, meron po akong dalawang bagay na gagawin. Una po ay babasahin ko po yung mga huli pong bumate. Okay po. Pangalawa po, gusto ko pong tawagin yung ilang mga kapatiran dito sa likod ko para makita kayo. Marami po kasing nakinig ngayon dito live. Maraming pumunta dito ngayon sa bahay. Kami po ay nag-iihaw dito. So, tawagin ko po sila kung gusto nilang magpakita dito, bumate. Okay, pero bago yon, ito, basahin ko lang yung mga huling
greeters natin kagaya po ni Nanay Baby, Medina, si Emma Laurel Kahas, magandang gabi po. Si Mary Grace Manalo, magandang gabi po. Si Lance Valdez ay nagpadala po ng 500 stars, salamat po. Si Raymond Lopena, bumabate. Si Frances Solo, hindi ka na solo ngayon. Si Irene Paulino, malapit nang bumalik. Nakikinig. Wag muna kayong bibitaw ha. Marami kayong makikita ngayong gabi. Si Joy Gotoman, magandang gabi ho. Ayan po, yan po yung mga kapatid natin. Okay, so sino ang gustong bumati dyan? Okay, sino mauna o pangalawa? Okay, nandyan ba sila Pastor Rodel? O umuwi na? Andito ba? Baka gusto nyong bumati kahit konti lang. Yan, sige. Ayan po mga kapatid. Okay, ayan. Yeah. Yan, mga anak. Yeah. Dito kami ngayon sa Oh! Ayun pa na, galaw na. Yan. Okay po. Ayan. Si Pastor Rodel, si Elder Henry. Okay, Digo. Kumita ka. Okay, dito. Yeah. Yun. Si Noli Di Castro. Ayan. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood ng live ni Pastor G. Okay. Dad, sali ka. Okay, Enzo, papakita ka? Dito ka sa upo. Yeah. Dahil ako bro. Hello po, good evening po sa lahat po ng listeners po sa mga CBC po. God bless po sa ating lahat. Thank you so much. Second batch. Okay, second batch. Okay. Next. Next verse. God bless everyone. Good night. Okay, meron pa akong ilan. Okay, meron pang second batch na babate. May second batch pa na babate. Okay, next. Okay. Ayan po, ito po yung pinakamayaman namin. Ito yung pinakamayaman namin. Yan! Yay! Anak, pakita mo. Okay. Ayan. Ikot-ikot yung anak. Yan. Yun. Message. Hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po kami kila Pastor Jim. Dito po kami. Anak, picture mo ito. Picture mo kami. Dito po kami na dinner. Tapos kami po yung nag-set up nung Bagong sound system. Kami yung nag-assist. Yeah, medyo maganda na yung yung audio niya. May pagbabago ba? Palagay ko, Pastor. Bago yung ito yung kanyang Okay, yan. Salamat kay Deacon Lance. Naku, broadcast mo na. Nagtago tuloy. Salamat ko siya may dala eh. Thank you, Deacon Lance. Yan. Sa live namin. Okay. Ibabati ka ba? Napakaganda ng OPM Studio. Amen. Tawag lang po kayo sa Friendly Home Services. Like niyo po yung kanilang page. 1% discount. Yan yung bagong manager. Okay. Good night po. Good night, everyone. Don't forget, 2 to 3 people die every second. Good night, Maranatha, and Shalom! Shalom!